Dahil nga sa patuloy na bakbakan ng Israel sa Gaza Strip, ay nagising na din ang iba pang grupo upang ipakita nila ang hindi pagsang-ayon sa kilos na ginagawa ng Israel sa Gaza. At ito nga ang mga Houthi sa kalupaan ng bansang Yemen. Ang lahat kasi ng cargo ship at mga commercial ship na tutungo sa Red Sea, lalong-lalo na pag alam nila na dadayo ito sa pantalan ng Israel, ay hinaharang at inaatake nila. At ito nga ang siyang naging dahilan ng United States upang palagan ang mga Houthi. At nito nga lang ay nakaranas na naman ang Yemen ng panibagong bagsik mula sa US. At bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na videos. Alam mo ba na sadyang matibay din talaga ang mga Houthis dahil nito lamang ay umabot na ng ika-5 strike ang United States sa puwersa nila. Ngunit hindi sila nagpapatinag at tila wala pa ding balak na huminto sa mga operasyon nila. At nito nga lang ay sinagawa na ng United States ang kanilang ika-6 na strike. Inutos ng Embahada ng Amerika na atakihin na ang mga Houthi gamit ang mga fighter jets. Sabay-sabay naman nag-take off ang mga FA-18 na fighter jets mula sa USS Dwight Eisenhower aircraft carrier. Pinalibutan nila ang buong lugar ng Hodeidah ng mga armadong fighter jets at inatake ang mga target. Sa pagkakataong ito ay tinarget ng US na pasabugin ang mga anti-ship missile launchers. Ito kasi ang ginagamit ng mga Houthi para pasabugin ang mga cargo vessels na naglalayag sa Red Sea. Kung kaya't bago pa may mabiktima ay inuunti-unti nilang desarmahan ang mga Houthi sa Yemen. Halos naging araw-araw na din kasi ang strike na sinasagawa ng US to the point na tumulong na din ang United Kingdom. Pero talagang matigas ang mga Houthi at ayaw nilang sumuko. At sa mga nagdaang strike ay natukoy din ng US ang ilan pa sa mga kagamitang pandigma ng Houthi at agad nila itong winasak. So saan nga ba nanggagaling ang mga armas na ito at tila hindi nauubusan ang mga rebelding ito? Well, gaya ng ibang grupo ay sinusuplehan sila ng Iran pagdating sa mga gamit pang digma. Alam naman natin na kilalang kilala ang Iran sa mga ganitong klase ng operasyon. Aminado si President Joe Biden na tila hindi nagiging epektibo ang mga command nila na magsasagawa ng strike sa Houthi. Sa kabila kasi ng pagwasak nila sa armas ng mga Houthi araw-araw, ay tila araw-araw pa din ang mga kaso ng mga barkong inaatake din nila. In short, walang bisa ang mga plano ng US. Ibinalik ng administrasyon ni Biden sa listahan ng mga global terrorist ang Houthi, kung kaya't pinatawan na nila ito ng sanction dahil sa mga walang habas nilang pag-atake. Nilinaw din ni Biden na hindi titigil ang United States sa pagsasagawa ng strike hanggat kinakailangan. Samantalang sa kabilang panig naman ay mataas nilang sinasabi na ititigil lamang nila ang operasyon nila sa Red Sea kung ihinto na rin ng Israel ang pag-atake sa Gaza Health Ministry ay papalo na ng 25,000 Palestinians ang nasasawi sa bakbakan at maliban sa bomba at bala, ang isa sa matinding kinakaharap ngayon ng mga residente ay ang starvation o gutom. Samantalang sa panig naman ng Israel ay papalo na din ng 1,200 ang nasawi sa mga pag-atake. So hanggat hindi nahihinto ang alitan ng dalawang panig na ito,
ay hindi rin hihinto ang mga Houthi sa pagwasak sa mga barko. At hindi rin hihinto ang US sa pag-atake sa Yemen. In short, tila isa itong domino effect. Kung hindi titigil ang isa, ay walang mangyayaring kapayapaan. Alam mo ba na nagsasagawa na ng pagpaplano ang United States at mga Briton kung paano nila paplansyahin ang mga Houthi? Dahil tila wala nga talagang effect ang ginagawa nila. Sa ngayon ay stick pa rin sila sa original na plano wherein wawasakin nila ang lahat ng armas nila. Ngunit hanggat naririyan ang Iran ay patuloy na nagsusupply sa kanila ng mga armas ay paulit-ulit na mangyayari ang ganap na ito. At malaki ang posibilidad na sa mga susunod na araw ay hindi lamang Pakistan ang mababalitaan natin na pumalag na rin sa Iran. Bagkus, posibleng mapilitan na rin na magsagawa ng plano ng pag-atake at pangmalawakang strike ang mga Amerikano sa kalupaan ng Aryano. At ayon naman sa panig ng Houthi, nagsalita ang kanilang spokesperson na si Mohammed Abdul Salam na hindi nila intensyon na atakihin din ang Saudi Arabia at United Arab Emirates wherein isang paratang na kumakalat ngayon. Kahit na kakampi raw ito ng mga Israel. Nais lang talaga nilang i-pressure ang Israel na huminto na at lisanin ang Gaza. Pero hanggat mayroon kasing nanunulsol, nanggagatong at business ay mas lalong mag-aalab ang apoy sa isang gyera. At ilan lamang yan sa may impormasyon ukol sa ika-6 na pag-atake ng US sa mga Houthi.